Safe nga ba magtalik habang may kabuuan dalaw? Safe nga ba ito kung gusto mo nang pasabugin? O ano dudong, lagi bang wrong timing ang pagyaya mo sa iyong kapareha? Yung typo na atat ka na, ngunit nang nalaman mo na meron pala si Inday, bigla na lamang na-disappoint. Nalungkot na lamang si Dudong. Meron din naman na walang pakialam, basta makabrotsa lang. Hala, sige lang ng sige. Nako. Alamin mo ito, Dudong, kung gaano nga ba ka-safe kung merong kabuuan dalaw ang iyong kapareha. Maraming nag-aatubiling na gawin ang mga bagay na gusto nila, ngunit ito ay makalat, maaaring matagusan. At sa totoo lang, medyo kadiri talaga ang dugo. Ngunit huwag mag-alala, posible pa rin na gawin nyo ang nais nyong gawin sa isa't isa. Ayon sa survey noong 2016 ay 55% ang nagtanong babae at lalaki na normal lamang gawin ito kahit merong kabuuan dalaw ang kanyang misis. Sa katunayan, meron din namang nagsabi na nagustuhan nila ang kakaibang experience na ito. Bukod sa mga karamihan, eto, sa mga hindi nakakaalam, bukod sa mga karamihan na mga babae ay mas lalong na-L yung tinatawag na L talaga kapag dumating ang kanilang kabuuan. So, eto ang tanong, gaano nga ba ka-safe ito? Ayon kay Dr. Mary Jane Minkin, professor sa Yale University, kung kalusugan ang pag-uusapan, wala naman daw masamang mangyari kung nais nilang gawin ang gusto nilang gawin sa isa't isa sa dalawang taong nagsasama habang merong kabuuan dalaw ang kanyang kaparehang babae. Ngunit, dagdag pa nito, mas madali lamang kumalat ang bakterya na nagdadala ng chlamydia at gonorrhea. Ang solusyon dyan kung ayaw nyong kumalat ang mga bakterya ay gumamit na lamang kayo ng mga modern method. Kung nais nyo pa rin gawin habang meron talaga si misis, ay dapat ipaalam niya sa kanyang mister na meron talaga siya. Isa-isip lang din na meron itong consequences. Dahil tataas ang risk factor na magkaroon ng impeksyon ang mag-asawa. Prone rin ito na magkaroon ng STD. So, dito naman tayo sa pasabog kung gaano nga ba ka-safe ito kung gigil ka na talaga sa iyong kapareha. Ayon sa mga eksperto, hindi rin ibig sabihin na kahit merong kabuuan dalaw ay safe ito at hindi na mabubuntis. Ito talaga ang mga karamihan na ginagawa nila na akala nila ay ito ay nakakapagbigay talaga ng safe sa kanila na hindi na lolobo ang tiyan ng kanyang kapareha dahil iniisip naman na meron naman ito. Kaya ang iniisip naman ni Dudong, okay lang kahit makailang sabog dahil safe naman daw ito. Nako Dudong, huwag ka namang atat na atat. Pakinggan mo ito, ipagpatuloy mo lang ang pakikinig sa video na ito para malaman mo. Hindi ito totoo. Ang likido ay maaaring manatili sa katawan ng babae ng ilang araw. At kung maaga kang nag-ovulate sa buwang iyon, malaki ang tsansa. Malaki ang posibilidad na ikaw ay mabuntis kahit walang contraception. So, paano nga ba magkaroon ng masarap ng inyong ugnayan sa isa't isa? Kahit meron ang iyong kapareha. Ito ang mga tips. Ito ay ayon sa Women's Health. Pinakauna, gamitin ang extra dulas sa iyong advantage. Imbis na alalahanin ang mga lumalabas na mga dugo, isipin na advantage ito dahil nagiging lubricant ito. Nakakatulong din ang inyong ugnayan para mawala ang sakit ng ulo at pananakit ng tiyan.
Ganun kasi kapag merong kabuhanan ang mga babae, sumasakit talaga ang mga ulo at ang mga tiyan. Kung minsan ay kung hindi makayanan ay nasusuka pa ito at nawawalan ng malay. Ayon sa Women's Health, bihira lamang ang mga babae na hindi nakakaranas ng masakit ang ulo, masakit ang tiyan, or kahit ano pang karamdaman na nararamdaman sa bahagi ng kanilang mga sarili. 1 to 10% ay 3% lamang ang mga babae na hindi nakakaranas nito at 7% naman na ang mga kababaihan na halos talaga ay nakakaramdam ng pananakit ng ulo, lalo na kapag nagkakaroon na ito ng edad. At nabanggit rin ng Women's Health na kapag sa stage ng menopausal ng isang babae ay mas doble ang sakit na nararanasan nito. Ito, ihanda ang inyong mga gamit kung saan man kayo lalapag. At syempre, dagdag ko na rin ay planuhin mabuti. Kababaha ang hindi kanais-nais na mga dugo. So, ayun, marami pa namang ibang mga diskarte talaga kung paano talaga gawin, kung paano maging safe. So, yung mga ibinahagi ko, ayun, ay pwede mo iyong gawin para naman maging safe kayong dalawa. Lalahanin nyo ay health is wealth. At ikaw, Dudong, huwag kang sugod ng sugod kay Inday. Kaya dapat alamin mo rin, magtanong ka, hindi yung wala kang alam. So, ayun lamang. Maraming salamat at huwag niyong kalimutan na kumain tayo ng mga healthy na mga pagkain, yung mga vegetables at kung ano-ano pa na alam nyo sa inyong sarili na makakapagbigay lakas talaga. So, ayun lamang at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please i-subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Meron akong YouTube, kung wala kang time makipag-Facebook, sa YouTube ka na lang at kung wala kang time mag-YouTube sa Facebook ko na lang. So, ayun, don't forget to like and share. Thank you. Bye!